Ano na naman yung nginingiti-ngiti mo dyan, Nurse Aya? Tila nandidiring bulalas ni Mandy sa kaibigang nurse dahil kanina pa itong umiti habang may tiniti pa sa cellphone. Ikaw Nurse Mandy, ano namang mukha yan? Nakabusangot ka na naman dyan. Inggit ka yata eh. Sagot ni Nurse Aya na kaagad namang idinenay ni Mandy. Hindi ako inggit no? Da, problema lang yung boyfriend na yan. Hmm, talaga ba? Ang sabihin mo, problema kasi hindi ka makahanap ng sayo. Nangaasar na tura ni Aya dahilan para mainis si Mandy at sabihin ang totoo. Kasi naman Aya, bakit pa kasi di mo lang gustong manligaw sa akin? Maganda naman ako, masipag, matalino, pero bakit wala pa akong boyfriend? Dapat nga mag-aasawa na ako kasi I'm already 27 years old. Naku, nasa kalagitnaan na ako ng buhay. Hindi pa ako kamahal-mahal. Sunod-sunod na sabi ni Mandy. Okay, okay, kalmahan mo te. Alam mo kung bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Bakit? Kasi di ka marunong lumandi. Sobrang choosy mo pa. May mga maniligaw ka dati na ang gugwapo pero anong ginawa mo? Binasted mo, di ba? O ano ko ngayon? Ani Aya sa kaibigan dahilan para matauhan ito. Eh, nag-aaral pa ako dun eh. Ano magagawa ko? Tigilan mo nga ako. Binasted mo din yung nurse na nakasabay natin sa camping last year eh. Pogi yun. Ewan ko sa'yo, Aya. Bakit hindi mo na lang ako tulungan? Kung ayaw mo, paala ka na dyan. Oh, teka lang. Pick ko na agad. Eto, kunin mo to. Number to ng kaibigan ng boyfriend ko. Try mo i-text, sabi kasi ni Jay, naghahanap din daw ng taong mamahalin. May kinuha si Aya na maliit na papel na inabot yon ni Mandy. Ayan, baka tititigan mo na naman yan ah. Sabi ko i-text mo. Lumandi ka girl. Baka mali mo siya na. Babush, mag-rounds na ako. Paalam ni Aya at umalis na para tignan ng mga pasyente. Napangiti na lamang si Mandy. Dahil kahit kailan talaga di siya binibigo ni Aya sa kahit na anong bagay. Tinipan ni Mandy ang numero sa kanyang cellphone. Pagkatapos niyang mag-message ay nagtrabaho na ito. Kinagabihan, gulat na napaupo si Mandy mula sa pagkakahiga nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Who's this? Biglang nakaramdam si Mandy ng hiya dahil sa natanggap na mensahe. Um, sorry sa biglaang chat. Ha? Ah, ibinigay lang tong number mo sa akin. Si Aya? Kilala mo ba? Siya yung nagbigay ng number mo. Kaibigan ka doon ng boyfriend niya. Oh, yes, I know her. Is she your friend? Yes, sagot ni Mandy tila'y nawala na ito ng sasabihin. Ilang minutong lumipas, wala pang reply ang chatmate niya. Matutulog na sana si Mandy nang biglang nag-ring ang kaniyang phone. Nataranta ang dalaga dahil doon. Sasagutin na sana ni Mandy kaso huli na dahil namatay na ang tawag. Napatampal na lamang sa noo ang dalaga. Sorry for calling. I guess you're uncomfortable with it. Are you okay with chatting? Mensahe ng lalaki kay Mandy. Yeah, sure. Sorry, nahihiya lang ako ngayon. Don't be shy with your future husband. Laglag pa nga ang naging reaksyon ni Mandy sa reply ng kanyang chatmate. Kinikilig ito pero sinubukan niyang pigilan at magpakipot upang malaman kung hanggang saan ang kaya ng kanyang ka-chatmate. Nag-usap ang mga ito hanggang sa napagpasyahan nilang magkita ng personal upang formal na makilala ang isa't isa. Hindi na malaya ni Mandy na nakatulog na pala siya kaya naman kinabukasan ay napabalikwas ito ng bangon at agad na tiningnan ang huling mensahe ng lalaki. Pagkabukas ng mensahe ay agad na napatili ang dalaga dahil sa kanyang nabasa. Good night. Have a sweet dream, baby. Dahil doon ay masayang pumasok si Mandy sa kanyang trabaho. Halos lahat ng mga tao roon ay napapatingin sa kanya lalo na si Aya. Aba, aba! Alam mo yung ngiti mo parang asawa ng nadiligan ng mister niyang nakakauwi lang galing overseas. Pangaasar ni Aya sa kanyang kaibigan. Ewan ko sa'yo, panira ka talaga. Bakit ba masaya ako eh? So, ano ba kasi chika? Naku Mandy, lumalandi ka na ba? Congrats! Naku yung best friend ko, dalaga na! Upang matahimik ay ikinuwento nga ni Mandy ang lahat at agad niyang tinakpan ng bunganga ng kaibigan at tumili ito upang sila'y hindi marinig ng masungit na doktor.
Isang linggong lumipas, mas lalong gumaan ang loob ni Mandy sa kanyang chatmate kahit hindi nila alam ang totoong pangalan ng isa't isa dahil nicknames lang ang ginagamit ng mga ito. Ngayon na excited na nag-ayos si Mandy para sa pagkikita nila ng kanyang chatmate pero hindi din maipagkakaila na kinakabahan ito. Mas maaga ng 30 minutes si Mandy sa sinehan na kanilang pagkikitaan. Naghintay si Mandy hanggang lumagpas na ng 30 minutes na oras na kanilang pinag-usapan. Dahil doon nalungkot si Mandy at tila nawala ng pag-asa na magkikita pa sila. Pakiramdam ng dalaga ay niloko lamang siya ng kaniyang kachat. Habang naglalakad palabas ng mall, napansin ni Mandy na madaming tao sa parking lot. Tumawag na ba kayo ng ambulansya? Tanong ni Mandy nang makita ang isang lalaking nakahiga sa kalsada. May lumapit na security guard at tumango. Kalmado namang hinarap ng dalaga ang lalaking duguan ngayon sa kanyang harapan. Alam niyo po bang nangyari sa kanya? Bulalas ng babae habang maingat na binabalot ng panyo ang sugat ng lalaking nakahandusay. Nasagasaan po ma'am. 10 minutes ago pagkatapos niya mag-park. Hindi niyo po napansin yung kotse na papalabas kasi nagmamadali siya pumasok sa mall. Hindi ba huminto ang kotse, Manong? Huminto ma'am pero mukhang natakot kaya umalis agad. Salamat po sa pagsabi. Pagkatapos mabalot ni Mandy, ang sugat ay saktong pagdating ng ambulansya. Ipinakita ni Mandy ang kanyang ID at sumama sa ambulansya upang dalhin ang lalaki sa pinakamalapit na ospital. Nurse Mandy, right? Mabuti na lamang at napigilan mo ang pagdurugo ng kanyang sugat. Dahil kung hindi, baka mas malala ang magiging kalagayan ng pasyente. Bulalas ng doktor na gumamot sa lalaking niligtas ni Mandy. Yes, Doc. I'm Nurse Mandy from Healthshire Hospital. Maayos na po ba ang pasyente? Aalis na din po kasi ako. Pagpapakilala ni Mandy at kung saang ospital ito nagtatrabaho. Yes, the patient is now stable. You can now go, Nurse Mandy. Wala na rin namang problema, pupunta naman na ang guardian na dito. Thank you. Maunan muna ako, Doc. Pagkasabi ni Mandy noon ay agad itong umuwi sa kaniyang kondo. Parang wala sa sariling nakatitig si Mandy sa cellphone at old conversation nila ng kaniyang chatmate. Scammer ka ata eh. Kala mo papansinin pa kita? Bahala ka. Bulalas ni Mandy sa hangin at dinilit ang convo nila ng kaniyang chatmate. May kung anong kirot sa kaniyang puso nang matulog siya ng gabing iyon. Kinabukasan tila'y bumalik na naman sa pagiging ampalaya si Mandy at napansin niyo ni Aya. Ay, bakit parang nalalasahan ko yung ampalaya mong ugali? Nag-away ba kayo? Pangaasar ni Aya pero inikot lamang ni Mandy ang kaniyang mata at umalis. Nagtataka man ay hinayaan na lamang ni Aya dahil akala nito ay may regla ang kaibigan. Lumipas ang isang linggo, ganun pa rin si Mandy pero hindi niya sinasabi kay Aya kung ano ang nangyari sa kanya ng kaniyang chatmate. Tuwing nakakakita si Mandy ng mga magkasintahan na panay ang ngiwi nito. Dahil dito ay nag-focus na lamang si Mandy sa kanyang trabaho lalo pa na i-assign siya sa bagong doktor sa kanilang ospital. Maganda ang reputasyon ng ospital kaya kailangan niyang maging mabait at masipag kahit anong klaseng doktor pa ang kaniyang makakasama. Balita ko friend, pogi yung doktor na lilipat dito sa atin tapos magaling pa na surgeon doon sa pinanggalingan niyang ospital. Ani Aya habang busy si Mandy kaka-check ng mga names ng pasyenteng naka-confine. Oh, ano naman kung pogi? Di ba may boyfriend ka na? Papalitan mo na ba? Parang walang paking sagot ni Mandy at patuloy sa ginagawa. Hoy, hindi ah. Grabe ka naman. Kahit malayo si Jay sa akin, hindi ko ipagpapalit yun. Baka kasi interesado ka. Mukhang bitter ka na naman eh. Walay ba yung kaibigan ni Jay? Masamang tinignan ni Mandy si Aya kaya naitikom ng babae ang kaniyang bibig. Ilang minuto ang lumipas at ipinatawag ang lahat na nagtatrabaho sa ospital na yon para ipakilala ang bagong doktor. Hindi alam ni Mandy kung bakit biglang bumilis ang pagtibok ng kaniyang puso. Confident naman ito na praktisado na niya ang kaniyang sarili at hindi nakakabahan sa doktor kaya nagtataka siya sa kaniyang nararamdaman. Pagkapasok nilang lahat sa isang kwarto doon nila hinintay ang bagong doktor. Good evening everyone. Please welcome our new member here at Healthshire Dr. Nash Diaz. Saad ng pinaka-head na doktor at doon pumasok ang lalaking matangkad, maputi at makisig. Madaming nurse agad ang nagbubulong-bulungan na kesyo sobrang kwapo nito. Noong una, wala sa isip ni Mandy na lingunin ito dahil nandidiri siya sa mga naririnig sa kasamahan niyang nurse. Pero wala siyang magawa dahil tinawag siya ng head.
Pumunta ito at ihinarap ang doktor na kaniyang makakasama. Sa pagtama ng kanilang mata, doon na patigil si Mandy. Pinagmasdan niya ang lalaki at totoo ngang gwapo ito. Hindi alam ni Mandy na handa nang makipagkamay ang doktor sa kanya pero nakatulala lang ito. Miss, Nurse Mandy Wright, my assistant. Nice to meet you. Nakangiting saad ni Nash. Agad namang napabalik sa ulirat si Mandy at tinanggap ang kamay ng doktor. Napalunok ito nang makaramdam siya ng kung anong saya sa kanyang puso nang mahawakan ang lalaki. Nice to meet you, Doc Nash. I will do my best as your assistant here in Healthshore. Nahihiyang sagot ni Mandy. Pagkatapos ng pagkikilalang yun, ay umuwi na muna si Mandy dahil hindi naman siya on duty, sadyang kailangan nilang i-meet ang doktor. Dahil hindi makatulog nang mumuni-muni muna si Mandy sa terrace ng kaniyang kondo. Hindi maalis sa isip ni Mandy ang mukha ng doktor dahil pamilyar ito. Pilit niyang inalala kung saan niya ito nakita. Nang maalala niya na ang lalaki na ito pala ang kaniyang iniligtas kamakailan ay sakto namang tumunog ang kaniyang cellphone. Ay, na kalabaw! Bulalas nito sa gulat. Nataranta ito dahil baka trabaho yun. Hindi pala. Bigla namang nainis si Mandy sa taong nag-text sa kanya. I'm sorry for not coming. Hindi ko intensyon na paghintayin ka at mawala na 1 linggo. Sadyang may nangyari lang na hindi ako nakapunta. Sorry. I'm really sorry. Tumaas lamang ang kilay ng babae bago patayin ang kaniyang cellphone. Dahil sa nangyari ay pumasok na ito sa loob ng kwarto at padabog na natulog. Kinabukasan maagang pumasok si Mandy sa trabaho dahil ayaw niyang isipin ng bagong doktor na hindi ito responsable. Nurse Mandy, pinapatawag ka ni Doc na sa office niya. Bungad agad ng isang nurse. Walang sinayang na oras si Mandy at pumunta na ito. Sa isip niya ay baka may mga itatanong ito tungkol sa mga ganap o bagay sa ospital. Come in. Rinig ni Mandy na sambit ng doktor pagkatapos niyang kumatok. Good morning, Doc Nash. Is there anything that I can help you with? Too formal naman. You don't have to be like that with me. Kung pwede, kausapin mo akong parang matagal mo na akong kakilala. You miss it, Nurse Mandy. Kamot ulong umupo si Mandy sa upuan kaharap ang doktor. Actually, kaya kita pinatawag kasi gusto kong magpasalamat ng maayos. Tungkol saan, Doc? I don't know if you still remember but ako yung niligtas mo kamakailan sa mall? Sagot ng doktor at doon na napagtanto ni Mandy na taba nga siya kagabi. Ito yung lalaking nabangga na tinulungan niya. Wala po yun. Nurse ako so it's my responsibility to save someone's life. Kamusta na po pala kayo? Biglang natawa si Nash kaya nagtaka si Mandy. Oh, I'm sorry. Hindi ko lang mapigilan. Ganun na ba ako katanda tingnan para magpo ka sa akin? Ha? Hindi, Dok. Pasensya na ganyan talaga kami dito lalo na kapag bagong salta yung kasama namin. Pero kung hindi naman ay nakakaya na naming batukan. Mas nadagdagan pa ang tawa ng doktor dahil sa sagot ni Mandy. You're funny. I like it. Anyways, I'm fine and counting sugat na lang ang meron ako. Pero kinakaya naman. Thank you, Mandy, for saving me. Nagampanan mo ang pagiging nurse and I'm looking forward to working and saving lives with you. Biglang natigilan si Mandy sa unang sinabi ng doktor. May kung anong alaala ang bumalik sa kanya. Naalala niya ang kaniyang chatmate dahil ganon din kasi ang sinabi nitong nakakatawa siya. Mandy, are you okay? Tanong ni Nash dahil tila natutulala si Mandy. Ha? Opo. Okay naman po ako, Doc. I told you. Don't say po sa akin I'm just 28 years old. Ikaw ba? Mas matanda ka pa rin ng 1 taon sa akin, Doc. Kaya, need ko pa rin magpo. Pagbibiro ni Mandy at iwinaksi sa isip ang chatmate. Parang nakakatanda naman kasi yung po. Wala pa nga akong asawa o girlfriend tapos pinupo mo ko. So, it makes me feel like I'm old enough already. Parang malungkot na sagot ng doktor na konsensya naman ng babae. Nako, hindi naman sa ganun, Dok. Sige na nga, hindi na ako magpupo pero single ka pa talaga, Dok? Wee! Nakakagulat ba? Wala eh. Actually, may kikitain talaga ako sa mall nakaraan. Kaso ayun, nangyari sa akin. Ewan ko ba sa tadhana? Baka hindi talaga para sa doktor ang umibig. Kasalanan ko rin siguro na di man lang ako pumorma nung teenagers pa ako. Naiiling na sabi ni Nash. Natawa naman si Mandy pero kaagad na napatigil. Sorry po. Hindi lang ako makapaniwala na hindi lang pala ako nag-iisang single dito. Same din kasi. Akala ko hindi rin para sa nurse ang pagmamahal. Akalain mo yun?
Sa ganda kong to, inindyan pa ako sa date. Ay, ang kaso Dok, parang tayo lang naman yung malas sa love life. Halos lahat dito may mga jowa eh. Epal nila no? Mahabang litanya ni Mandy, nakatingin lamang ang doktor sa kanya dahilan para maitikom ng babae ang bibig. You're talking a lot already. See? Parehas lang pala tayo na tapos magpupo ka pa. Kaya Nurse Mandy, Nash na lang itawag mo sa akin. At kung pwede, Mandy na lang ang tawag ko sa'yo. Sige po, Doc. I mean, sige Nash. Pero dapat kapag tayo lang kasi kapag nasa labas tayong dalawa, need natin magtawagan ng doc at nurse kasi baka isipin nila, feeling close ako sa'yo. No problem. We can be friends, Mandy, if you want. Wala din problema yun. Nakangiting sagot ni Nash sa babae na ikinatango nito. Sure Nash, mas okay rin yun para kahit papaano hindi tayo awkward kapag may trabaho. Paano ba yan? Rounds muna ako Nash. Pagpapaalam ni Mandy at tumayo na para umalis. Thanks, Mandy. See you later. Kagaya ng pinag-usapan, yun nga ang kanilang ginawa habang nagtatrabaho ay may kalakip na nurse at doc ang kanilang tawag sa isa't isa. Pero kapag silang dalawa lang ay aakalain mong matagal na silang magkaibigan dahil sa asaran at kulitan nilang dalawa. Nurse Mandy, tara, pares tayo. Aya ni Doc Nash sa dalaga na naglalakad papuntang kantin kasama si Aya. Ngayon? Aba, hindi ako tatanggi Doc Nash. Sagot ni Mandy. Naningkit naman ang mata ni Aya habang nakatingin kay Mandy. Nilingon siya ng kaibigan at nginitian. Sasama ka ba Aya? Masarap yung pares. Doon sa labas eh. Mas lalong tiningnan ni Aya nang nakakaloko si Mandy. Sus, hindi na ako sasama friend. Pero I smell something fishy ah. May dapat ka ichika sa akin. Alin Aya? Nauutal na tanong ni Mandy pero hindi na siya pinansin ni Aya. Doc Nash, ingat kayo ni Mandy ah. Dito na lang ako. Babush! Pagpapaalam ni Aya at agad na tumakbo. Ano, Mandy? Tara. Nahihiyang tumango si Mandy at sabay na silang maglakad ni Nash. Pagkarating sa parisan ay agad na inasikaso ng may-ari sina Mandy at Nash. Sa dalas kasi nilang kumain roon ay nagiging kaibigan na nila ang may-ari. Ang ganda talaga kumain dito, no? Tahimik tapos masarap pa yung pares. Pag-uumpisa ni Nash ng usapan. Kaya nga eh, sa kantin kasi natin masikip tapos mainit. Dagdag mo pa yung hindi masarap na pagkain. Mahina lamang ang pagkakasabi ni Mandy ng huling salita pero malakas na napatawa si Nash dahil sa kanyang biro. Susumbong kita, ah. Kahit isumbong mo ko Nash, walang problema. Gusto mo samahan pa kita. Nako, ang yabang nitong si Nurse Mandy. Sabay na napangiti ang dalawa nang marinig ang boses na yon. Nako, sinabi mo pa, Manang Esther. Sagot ni Nash sa may-ari ng pares na siya mismong nag-abot ng kanilang order. Hindi naman po. Huwag kayong maniwala kay Nash. Pagtanggol ni Mandy sa sarili. O siya, huwag na kayo magtalo at kumain na kayo ng pares habang mainit pa. Saway ng may-ari sa kanila. Walang sinayang na oras ang dalawa at agad na kinain ng pares. Nagpaligsahan pa ang mga ito kung sino unang makakaubos. Hindi nagtagal ay inilapag ni Mandy ang kaniyang kutsara sa mesa hudyat na tapos na ito. Mas nauna akong matapos, paano ba yan Nash? Parang nangaasar na saad ng dalaga. Napangiti lamang ang lalaki sa kulitan o kakulitan ni Mandy. Hindi na ito samagot bagkus ay pinunasan niya na lamang ang kumalat na pagkain sa gilid ng labi ni Mandy. Parang namanhid ang buong katawan ni Mandy kaya hindi ito nakagalaw dahil sa ginawa ni Nash. Napakagatlabi na lamang ang dalaga upang pigilan ang kilig na kanyang nararamdaman. Tara na, baka kailangan na tayo sa ospital. Aya ni Nash at tumayo na. Doon na lamang nabalik sa realidad si Mandy. Nahihiyaman ay tumayo na ito at naunang maglakad. Hindi maalis sa isip ng dalaga ang ginawa ni Nash at hanggang sa kaniyang pag-uwi ay hindi ito makatulog dahil bumabalik ang pangyayari sa kaniya tuwing pumipikit ito. Habang tumagal ay hindi maintindihan ni Mandy kung bakit sa tuwing nakikita ang doktor na si Nash ay lumalakas ang kabog ng kaniyang dibdib at kapag hindi niya naman ito kasama ay parang sabik na sabik siyang makita ang lalaki. Kahit anong gawin ni Mandy na alisin sa kanyang isipan ang mga nangyayari at ang mga bagay na ginagawa ni Nash sa kanya, mas lalo lamang siyang nalilito tungkol sa kanyang nararamdaman. Alam niya na kaibigan lamang ang turingan nilang dalawa sa isa't isa at walang mali siya o ibig sabihin ang pakikitungo ng lalaki sa kanya kaya hindi matanggap ni Mandy sa kanyang sarili tuwing napapaisip siya na baka nahuhulog na ang kanyang loob kay Nash. Ayaw ni Mandy na mawala ang meron silang dalawa ni Nash ngayon kaya ipinagsawalang bahala na lamang niya ang lahat ng kanyang nararamdaman.
Itinuon na lamang ni Mandy ang kaniyang atensyon sa trabaho upang maging magaling siyang assistant ni Dr. Nash. Lingid sa kaalaman ni Mandy na sa ginagawa niya na magaling na nurse ay malalagay ang kaniyang buhay sa panganib. Nurse Mandy, prepare for an operation. Let's meet in the operating room after 30 minutes. Copy, Doc Nash. Sagot ni Mandy at nagmadaling magayos at pumunta ng operating room. Nagdasal muna ito bago pumasok. Masyadong delikado ang kanilang gagawin ngayon dahil ang kanilang ooperahan ay pwede silang mahawa ng sakit na meron nito. Pagkatapos i-secure ng mga doktor at nurse ang sarili, ay inumpisahan na nila ang operasyon. Panay ang tingin ni Nash kay Mandy dahil tilay may iniinda ito. Hindi nga siya nagkamali dahil sa kalagitnaan ng operasyon ay nahimatay ang babae. Nag-alala man ay sinubukan ni Nash na hayaang asikasuhin muna si Mandy ng ibang nurse at itinuloy nito ang operasyon. Matapos ang operasyong maayos, agad na pinuntahan ni Nash si Mandy sa emergency room at nakita nitong nakahilatay at mataas ang lagnat ng babae. Sa nakikitang kalagayan ng babae ay alam na niya ang nangyari dito. Ngayon lang naman siya nagkaroon ng contact sa pasyente. At secured pa. Bakit may symptoms siya ng pagkahawa? Tanong ni Nash sa mga nurse pero wala din itong idea kung bakit nga ba ito nahawa. Nasagot lamang ang tanong na iyon nang dumating si Aya at magpresenta na alagaan ng kaibigan. Siyang nakakaalam tungkol sa sakit ng pasyente. Siyang nag-assign dito at paniguradong nahawa niya yung kinausap niya ito nang walang kahit na anong harang sa kaniyang sarili. Pagpapaliwanag ni Aya, hindi alam ni Nash na si Mandy pala ang unang nakalapit sa pasyente nang isugod dito sa ospital at nalamang may nakakahawang sakit ito. Baka sa mukha ni Nash ang pag-aalala. Kinakabahan ito kahit alam niyang magiging maayos naman si Mandy. Sa tingin mo, Dok, hindi naman siya matutulad dun sa pasyente, di ba? Nag-aalalang tanong din ni Aya. Napatingin si Nash at umiling. No, hindi naman. Mabuti nga't maaga nating nalaman. Dahil kung hindi, pwedeng kakailanganin niya na operahan. Pero dahil binigyan agad siya ng gamot, ay titigil na ang pagkahalat ng sakit sa kanyang katawan. Hintayin na lang natin magising siya. Tumango si Aya at kagaya ng sabi ng doktor ay hindi nangyari kay Mandy ang nangyari sa pasyente. Nagising ito nakasama si Aya sa loob ng hospital room. Ano nangyari, Aya? Tanong kaagad ni Mandy. Hindi mo maalala, friend? Nahimatay ka kahapon sa operating room. Bakit hindi ka kaagad sabi na may lagnat ka? Paano kung lumala ka pa at hindi namin alam? I'm sorry. Akala ko simpleng lagnat lang. Isa pa kailangan ako sa operasyon. Sagot ni Mandy dahilan para mapahinga ng malalim si Aya. Oo, kailangan ka nga pero hindi mo ba naisip na kailangan ka nga sa araw na yon tapos lumala ang meron ka? Sa tingin mo, kakayanin mo pang magkaroon ng ibang operasyon sa future? Hindi mo man lang inisip ang kapakanan mo. Ang dami natin dito para mag-substitute sa'yo. Nagagalit ka na ba sa akin, Aya? Sorry na. Nakayokong tanong ni Mandy sa kaibigan. Tila'y nakokonsensya naman si Aya at napabugan ng malalim bago sagutin ang kaibigan sa malumanay na tono. Hindi, nag-aalala lang ako. Sarap mo kasing bigusan. Natawa na lamang si Mandy at niyakap ang kaibigan ganon din si Aya at kinurot pa ng mahina si Mandy. Sa tagal ng pagkakaibigan ni Aya at Mandy ay para na itong magkapatid. Simula kolehiyo pa lamang ay magkasanggana ang mga ito sa lahat ng bagay at pangyayari sa kanilang buhay. Kumalas ang dalawa nang pumasok si Nash sa loob at may dalang mga prutas at pagkain. Did I disturb you too? Hindi naman, Doc Nash. Actually, paalis na din ako eh. I-check mo ba si Mandy? Maiwan ko na kayo. Pagpapaalam ni Aya. Alam ni Aya ang pagiging close ng dalawa pero hinahayaan niya ito dahil gusto niya ring magka-boyfriend na ang kaibigan. How are you? Okay na bang pakaramdam mo? Tanong ng binata at lumapit sa babae. Oo naman, strong ako eh. Kaya okay na. Salamat. Don't thank me. Wala nga akong nagawa. Ako tong kaibigan mo pero hindi nga kita agad natignan nung nahimatay ka. Tapos di ko man lang napansin na may nangyari na sa'yo. Kaya pala before the operation, lumalayo ka sa amin, you already knew? Yumuko si Mandy at tumango sa sinabi ni Nash. Hey, it's okay. It's not your fault. Delikadong ginawa mo pero you just want to save someone's life. Kaya wala kang kasalanan. Huwag mo lang uulitin. Pagpapaga ni Nash ng loob ni Mandy. Ngumiti ang babae at inangat ang tingin kay Nash. Abala ang lalaki sa pag-aayos ng pagkain na dinala para kay Mandy. Pagkatapos niyang isalin ng pares sa mangkok, ay nilagyan niya naman ng maliit na table si Mandy sa kama para doon kumain.
Lihim na kinikilig si Mandy sa ginagawa ni Nash. Isang pare sa palagi nilang kinakain ni Nash kapag nakakalabas sila at may free time ang mga ito. Ubusin mo yan, para lumakas ka kagad. Wala akong kasamang kumain kahapon eh. Nakakalungkot pag wala ka. Si Aya, di naman lumalapit sa akin. Pagpasensyahan mo na si Aya. Allergic na siya sa lalaki. Ganyan siguro kapag may jowa na. Biro ni Mandy na ikinatawa ni Nash. Feeling ko nga ay malakas ka na. Nakakapagbiro ka na kasi. It means may energy ka. Nagagawa mo ng makipag-asaran eh. Ay sus, parang kilalang kilala mo na ako ah. Nadaliw mo. Dahil dyan, may tama ka, Dok. Pareho silang natawa sa birong yun ni Mandy. Pagkatapos ng araw na yon ay balik trabaho na ang dalaga. Masigla itong sumabak sa iba't ibang operasyon na parang walang nangyari sa kanya. Dahil sa mga nangyayari, mas lalong naging close ang dalawa. Palagi itong magkasama sa operasyon at sa kahit anumang bagay. Napapansin na din ni Aya ang mga nangyayari at ayos lang yon sa kanya pero nakakarinig na ito ng usap-usapan tungkol sa kaibigan at bagong doktor na hindi maganda kaya agad niyang pinarangka ang kaibigan. Huy friend, umamin ka nga sa akin. Crush mo ba si Doc Nash? O jowa mo na? Huwag ka nang magsinungaling. Tanong ni Aya kay Mandy na kumakain. Nabilao ka naman ito at uminom agad ng tubig. Ano ka ba Aya? Hinaan mo ang boses mo. Walang kami, kalma. Okay? We, Talaga? Kitang-kita namin ang mga ginagawa nyo. Alam mo bang pinag-uusapan ka na kasi girlfriend ka na gwapong yun? Oh, so kung hindi kayo, ano mo siya? Natahimik si Mandy sa sinabing yun ni Aya. Hindi niya alam kung ano nga ba sila. Dahil kung tutuusin tama si Aya para silang magkasintahan ni Nash sa mga kilos na kanilang ginagawa lalo na sa pakikitungo ni Nash sa kanya. Inaamin ni Mandy sa sarili na nahuhulog na ito sa doktor. Bukod sa mabait ito at laging nandyan para sa kanya ay humahanga ito sa galing ni Nash sa pag-opera. Uy, Mandy, ano na girl? Ano? Magkaibigan na kami Aya. Kahit itanong mo pa sa kanya, walang namamagitan sa amin. May lungkot ang pagkakasabi ni Mandy at napansin iyon ng kaibigan. Sabihin na nating oo, magkaibigan kayo para sa kanya. Pero para sa'yo ano? Ay naku friend, basang-basa kita. Naku, kung gusto mo naman, bakit hindi mo pa kunin ang pagkakataon ngayon na umamin? Baka malay mo naman. Ikaw din ang gusto. Hindi nakaimik si Mandy sa mga sinabi ng kaibigan. Hinayaan na lamang ni Aya si Mandy na makapag-isip at umalis na dahil tinawag ito ng doktor. Sa loob-loob ni Mandy, tama naman si Aya kung totoong gusto niya ang doktor dahil bakit hindi siya umamin. May kung anong saya sa puso ni Mandy dahil pareha silang single at may pag-asa siya. Dahil doon ay kumuha ng lakas ng loob si Mandy para umamin kay Nash. Pagkatapos ng duty nilang dalawa ay nagkayayaan ang mga ito na pumunta sa bagong bukas na restaurant hindi kalayuan sa kanilang ospital. sa tingin mo, masarap ang pagkain nila dito? Tanong ni Nash sa babae. Kasalukuyang nakahinto ang kotse ni Nash sa harap ng bagong restaurant at parehas nilang tinatanaw ang loob. Kaya nga tayo nandito kasi susubukan natin, di ba? Isa pa mukhang mamahalin kaya baka masarap. Tama ka naman. Tara na sa loob. Pag-aya ni Nash at sabay silang pumasok ng restaurant. Hindi pa sila tuluyang nakakapasok sa loob ay napanganga na si Mandy sa entrance. Meron kasi itong mga maliliit na ilaw na nagpaganda sa paligid na puno ng mga maliliit na bote ng alak. Bagamat maganda, parehas nagtakang dalawa dahil sa mga nakikita. Bakit? Teka ano ba to? Takang tanong ni Mandy at inilibot ang tingin sa paligid. Hindi nakakasagot si Nash ay may lumabas na tilay bouncer mula sa loob ng restaurant. Good afternoon, Ma'am and Sir. Thank you for visiting Hiley's Resto Bar. Tuloy po kayo. Bungad sa kanila ng bouncer at itinuro sila sa pintuan na parang bote ng alak. Wait Nash, are you sure with this? Bar pala to eh. Pigil ni Mandy sa lalaki. Resto Bar naman, Mandy. Let's just try. Malay mo, mas maganda sa loob. Walang nagawa si Mandy kundi yung sumunod. Pumasok sila at tama nga si Nash, sobrang ganda ng paligid. Iba't iba ang ilaw sa loob pero sobrang kalmado sa pakiramdam nito dahil hindi din maingay ang paligid. Magandang tingnan ng mga ilaw dahil bumagay ito sa vintage na mga larawan na nakadikit sa pader. Ang ganda dito Nash, nakaka-relax. Ganito bang mga resto bar? Natawa ng mahina si Nash sa naging reaksyon ni Mandy. Hindi ko din alam. It's my first time entering a resto bar. Kung iinom kasi ako, doon ako sa mismong bar ako pupunta.
Sagot naman ni Nash. Inabot nito ang menu na ibinigay ng waitress sa kanya. What do you want to eat? Huwag kang mag-alala, kakain lang tayo dito. Unless you want to drink. Ha? Ikaw nang pumili para sa akin. Baka may alam kang masarap na pagkain tsaka if gusto mong uminom, gara lang. Mayabang na sagot ni Mandy na ikinangisi ni Nash. Nangamon ka yata. Sige, I'll order na. Sinabi ni Nash ang in-order na pagkain. Soup lang ito at tig-iisang baso ng red wine. Habang nag-aantay ng order, ang iba ang nasa isip ni Mandy kahit na kinakausap siya ni Nash tungkol sa trabaho. Iniisip nito kung paano niya sasabihin kay Nash ang kaniyang nararamdaman. Ito kasi ang unang beses na gagawin niya ito. Pagkarating ng order nila, biglang tinungga ni Mandy ang isang basong wine na para sa kanya dala siguro ng kaba at excite. Nagulat si Nash sa ginawa nitong ganon din si Mandy sa sarili. Pero kahit na ganon ay may kung anong siglang naramdaman si Mandy sa kaniyang katawan. Animoy tumaas ang kaniyang adrenaline. Isang tagin mo lang yun. Hindi ka ba nahihilo? Hindi Isa lang yun eh. Tapos mahilo ka agad. Don't underestimate me, Mr. Nash. Nangahamong bulalas ng dalaga. I don't underestimate you, Miss Mandy. Kainin mo na yung pagkain mo para mawala yung effect ng alak. Gusto pa sanang makipagtalo ni Mandy na maayos pa ang kaniyang lagay ngunit bigla siyang sinubuan ng pagkain ni Nash kaya hindi na ito pumalag pa. See, I told you. Alam ko may epekto agad yung alak na in-order ko. Bakit mo kasi tinungga agad? Alam mo, Nash, kulit mo. Sabing okay naman ako eh. Mahina ang tuhod ko kaya hindi na ako makatayo ng maayos. Bulalas ng babae. Habang akay-akay siya ni Nash, pabala o pababa ng kotse. Hindi naman talaga lasing si Mandy, sadyang nahihilo lang ito pero ayaw aminin. Salamat sa paghatid Bait mo talaga. Maliit na bagay. Kaibigan kita kaya hindi kita hayaang umuwi mag-isa. Paano ba yan? Una na ako. See you tomorrow. Pagpapaalam ni Nash, hindi nagsalita si Mandy at nakatitig lang sa lalaki. Ngayon na ang tamang oras para sabihin niya ang nararamdaman para sa doktor. Aalis na sana si Nash pero agad siyang hinawakan ni Mandy. Nash, may sasabihin sana ako. Ano yun, Mandy? Hindi mo ba kayo umakit sa kondo mo? Hindi yun. Kaya ko. Ano kasi, hindi ko alam paano sasabihin eh. Paano ba to? Natatarantang saad ng babae. Hinawakan siya ni Nash sa balikat at pinakalma. Spit it out, Mand. Huwag ka nang mahiya sa akin. Sagot ng lalaki pero nakatulala lang si Mandy sa harap niya. Mandy, uy, anong sasabihin mo? Ngayon ka pa nahiya sa akin kung asarin mo ako para tayo magkapatid. Naputol ang sasabihin ni Nash nang sumabat na si Mandy. Gusto kita. Biglang nabalot ng katahimikan ng paligid. Nakatingin lamang si Nash sa dalaga. Nagtataka ito sa narinig. Nang maproseso ni Nash ang lahat, ay doon na siya nagsalita. Mapagbiro ka talaga. Sige na, umakit ka na. Uwi na din ako. Nash, hindi. Gusto talaga kita. Gustong gusto. Hindi ko alam kailan pero gusto na kita. Mandy, lasing ka lang, okay? Alam ko na kainom ka. Don't say such things if you're under alcohol. Okay? Akit ka na, sige na. Umiiling na sagot ni Nash sa babae. Pumalag si Mandy at hinarap ng maayos ang binata. Gusto kita, Nash. Ayun na totoo. Hindi ako nagbibiro at hindi ako lasing. Can't you hear me? Naririnig kita. Rinig na rinig kita, Mandy. I just can't, I don't know. We're friends and I'm contented about it. I'm sorry, Mandy. But I already like someone. Para namang naistatwa si Mandy sa narinig. Masakit dahil parang sinaksak siya banda sa puso pero mas umaapaw ang pagkamanhid ng kaniyang katawan at nararamdaman. Ha? Bakit sorry? It's not your fault to like someone else. Sinabi ko lang naman ang nararamdaman ko and it's okay if you don't like me back. Paano ba yan? Uwi ka na? Ingat Tumakbo agad si Mandy papasok ng kondo at hindi pinakinggan ang pagtawag ni Nash sa kanya. Walang ibang gustong gawin si Mandy ay kundi ang makapasok na sa kaniyang unit at ilabas ang nararamdaman na pinipilit niyang pigilan. Pagkahiga ni Mandy ng kama ay agad bumuhos ang kaniyang mga luha. Hindi niya inaasahang may nagugustuhan palang iba si Nash at hindi man lang sumagi sa isip niya yon. Akala niya ay may ibang kahulugan ang pinapakita ni Nash sa kanya, yan pala ay normal lamang na kaibigan at kapatid pa ang turing.
Walang ibang naririnig sa kwartong yon kundi ang pagtangis ni Mandy. Nagtigil lamang ito nang tumunog ang cellphone ng babae. I'm sorry again. Talk to me. I still want to be with you like what I've said. Mensahe mula sa kaniyang dating chatmate. Dahil sa pagkabigo ay hindi matanggap na katangahan ni Mandy ay nireplyan niya ang chatmate. Apology accepted. Reply ng dalaga at natulog na dahil may trabaho pa ito kinabukasan. Hindi naging madali ang mga araw na palaging nakikita ni Mandy ang lalaking kaniyang nagugustuhan. Sinusubukan naman niyang huwag isipin ang nangyaring pag-amin pero sobra talaga ang kahihiyan na nararamdaman ni Mandy. Hanggang sa naisip niyang iwasan ng doktor. Nahalata naman ang lahat ng pagbabago na nangyayari kay Mandy at Nash. Mandy, may nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Aya sa kaibigan. Nahinto si Mandy sa kanyang ginagawa sa pag-aayos ng gamit na para sa kanyang paglilibot sa mga pasyente. Hinarap niya si Aya at doon hindi napigilan ni Mandy na umamin at sabihin ng lahat kay Aya. Mula kay Nash at sa chatmate niyang hindi siya sinipot sa date. Tarantado naman pala yung mga yun eh. Pero tong doktor ha, ibang gusto. Sa'yo nagpapakita ng motibo? Pogi siya na pangit rin. Aya naman, baka biglang madapa yun ah. Tsaka huwag ka nang maingay. Hayaan mo na. Kasalanan ko din naman bakit nagpadala ako at umasa. Suway ni Mandy. Napabuga ng malalim ng paghinga si Aya at hinawakan sa balikat ng kaibigan. Huwag ka mag-alala. Baka hindi pa talaga itong tamang panahon para umibig ka. Sinubukan ni Aya na pag-aani ng loob ng kaibigan pero malungkot pa rin ito. Baka nga talaga. Hindi para sa akin na umibig. Feeling ko hindi na ako makakahanap pa Aya eh. Ay, basta Mandy, kung hindi mo na siya kayang kausapin, iwasan mo at magpa-assign ka na sa ibang doktor. Oh, anong oras na pala? Kumain na muna tayo. Sa sinabing yun ni Aya ay hindi matanggal sa isip ni Mandy na tama nga at bakit hindi nga siya magpa-assign sa ibang doktor. Para kahit papaano ay mabawasan ang interaksyon nila ni Nash. Habang kumakain ay biglang tumunog ang cellphone ni Mandy. Kanya itong tinignan at galing pala yon sa kaniyang chatmate. Eat your lunch, my Mandy. Have a great day ahead. Yun ang mensahe na kaniyang natanggap. Lihim na napangiti si Mandy dahil sa pagtawag ng chatmate niya sa kaniyang palayaw. Pero agad din itong binawi ang ngiti dahil baka mailab siya rito at masaktan na naman. Ngumingiti ka dyan. Yan ba yung chatmate mo dati tapos sinabi mong nagchat ulit? Tanong ni Aya. Tumango si Mandy at ipinagpatuloy ang pagkain. Naku friend, hindi kaya siya yung makakatuluyan mo talaga? Aya, hindi na ulit ako magpapauto, okay? Ayoko na mag-isip ng mga ganyan. Pero kung gusto talaga ako nito at mas makilala ko pa siya, baka magtiwala ulit ako sa kanya. Inunahan na ni Mandy ang pwedeng sabihin ng kanyang kaibigan. Sa mga araw na lumipas, mas lalong nagpakabisi si Mandy sa trabaho. Napapansin ni Nash at nag-aalala ito sa mga pag-iwas ni Mandy sa kanya habang nasa trabaho. Napag-alaman niya ding nagpa-assign ito sa ibang doktor kaya naman hindi niya ito natiis at pinatawag sa kanyang office para kausapin. Mandy, Bulalas ni Nash habang nakatingin kay Mandy, nakakapasok lang ng office. Is there anything I can help you with, Dr. Nash? you're being too formal again. Tayo lang nandito. Please take your seat. Ano po bang kailangan mo sa akin, Dr. Nash? I need to finish my works pa po at may operasyon tayong dapat paghandaan. Mabigat ng trabahong yun kaya I don't have time to chit-chat with. Hindi natuloy ni Mandy ang sasabihin sa pagsabat ni Nash. Please, just sit. Huminga ng malalim si Mandy at sinunod ang gusto ng doktor. Umupo ito at hinarap si Nash. Nang buong tapang. Nakipagtitigan lang ito at walang planong magsalita. Napailing muna si Nash bago ituloy ang gusto niyang sabihin sa babae. Mandy, I don't know what is on your mind. Pero gusto ko lang sabihin na I'm sorry. Humihingi ako ng tawa dahil sa mga nararamdaman mo. Alam kong kasalanan ko yun. Hindi ako nag-iingat at nag-iisip sa pwedeng resulta ng mga kilos ko. Sana mapatawad mo ako. Sinabi ko na sa'yo, Dr. Nash. You don't need to say sorry for the things you don't control because it happens already. Tama naman, hindi ba? At okay naman po. Walang dapat ikabahala. Buong tapang na wika ni Mandy. Kahit sa loob niya ay gusto niya pang umalis agad sa lugar na iyon. Hindi niya kakayanin kung magtatagal siya sa pagtitik kay Nash. Dahil alam niya sa sarili na gusto niya pa din ito at hindi kaagad yun mawawala. Meron, Mandy. May dapat kang ikabahala.
Kapag tuluyan ka umiwas sa akin at umiwas, pwede tayong magkaroon ng conflict sa mga trabaho natin pareho. I understand if you don't want to be friends with me anymore. Pero sana kahit pa sa trabaho ay maayos tayong dalawa. Dr. Nash, alam ko nag-aalala ka tungkol dyan. But you don't have to. Hindi kita iniiwasan, sadyang wala lang talaga akong oras na para makapag-usap kagaya dati. Pero kung nababahala ka pa din, nagpa-assign na ako sa ibang doktor at may possibilities na hindi na tayo gaanong magkikita. Pag-iiwas pa rin yan. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Hindi na kita ulit kukulitin na pansinin ako. Napalunok si Mandy pero pinilit niyang labanan ang nararamdaman. Ngumiti na lamang siya ng malawak bago sagutin si Nash. No, Dr. Nash. Hindi yun pag-iiwas. Paraan po yun para wala kang dapat ikabahala. Respeto yun para sa mga nararamdaman mo at sa nararamdaman ko. Sinubukan kong kalimutan lahat at sana alam mo na mahirap kaya gumawa ko ng solusyon para hindi maapektuhan ng trabaho natin. Anyways, please excuse me. May check pa akong pasyente. Tumayo na si Mandy at naglakad na sa pintuan para lumabas. Napatigil si Mandy nang magsalita si Nash na ikinasikip lalo ng kaniyang dibdib. Kung yan ang desisyon mo, I respect that. Pero, I still consider you as my friend at payong kaibigan. Sana kayanin mong iwalay ang personal na bagay at ang trabaho. I have a lot of moments, happy moments with you, Mandy. And I'll treasure it. Good luck on your journey. Wika ni Nash. Bago pa tuluyang tumulo ang luha ni Mandy, ay lumabas na ito ng opisina. Pagkatapos ng araw na yon, tuluyan nang na-assign si Mandy sa ibang doktor. Sinubukan niyang kalimutan si Nash. Tuwing nasa ospital ito ay nagpapakalunod si Mandy sa trabaho. Wala ding magawa si Nash kundi si respetuhin ito. Kapag umuwi naman si Mandy ng kondo, ay inabala niya ang sarili sa pakikipag-usap sa kaniyang chatmate. Dahil doon ay naging mas malapit ang loob ni Mandy sa chatmate na si Hans. Ito ang palayaw ng kaniyang kausap. Ilang linggo pa ang lumipas at nakalimutan na ni Mandy ang nararamdaman para kay Nash. Ngayon ay sinubukan na niyang pagkatiwalaan ulit ang chatmate. Inaya din siya nitong mag-meet up ulit sa darating na bakasyon. Nagdadalawang isip man ay pumayag si Mandy sa ikalawang pagkakataon. Malayo-layo pa ang araw ng kanilang pakikita kaya nanatili silang magka-text. Gusto man nilang tawagan ng isa't isa pero nahihiya pa ang mga ito. Mukhang magandang gising mo ngayon ah. Himalang ngiting-ngiti ka. Bagong buhay ka na ba? Bungad agad ni Aya kay Mandy na sobrang lawak ang ngiti. Ikaw talaga, Aya? Ayaw mo bang makitang masaya ako? Ano namang nakain mo? Gusto kong maging masaya ka pero nakakapanindig balahibo. Binibigla mo naman kasi ako. Sorry na kung nabibigla ka, okay? Wala lang. I just realized that life is so beautiful. Nandidiring tiningnan ni Aya ang kaibigan dahil sa narinig. Hinawakan niya ito sa noo para alamin kung mainit ba pero tinapik lang ni Mandy ang kaniyang kamay. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga dyan. Dugtong ni Mandy at umalis sa harap ng kaibigan. Hinayaan na lamang yun ni Aya at kamot-ulong pumunta sa kaniyang gawain. Habang nag-aayos si Mandy ng kaniyang mesa ay naalala nito na hindi pa pala siya nakaka-reply sa kaniyang chatmate. Kinuha niya ang cellphone at nakangiting tumipa ng mensahe. Work ka na? Ingat ka din ah. Mamaya ulit Hans. Pagkasendo ni Mandy ay agad na nag-reply ang kaniyang chatmate. Yes, I'm at work. Sige po, mamaya ulit may Andy. Ay, mamamiss na naman kita. Can't wait to see you soon. Talk to you later, Andy ko. Agad na nag-init ang mukha ng dalaga sa kanyang nabasa. Hindi na ito nakapag-reply dahil hindi niya alam ang sasabihin. Tinignan na lamang niya ang mensahe at malawak na ngumiti. Hindi napansin ni Mandy na papalabas si Nash galing sa kanyang opisina. Saktong kaharap ng opisina niya ang nurse station kung saan nag-stay ang mga nurse at ginagawa ang kanilang mga iba pang trabaho. Nakita ni Nash kung gaano kalawak ang pagngiti ni Mandy. May kung anong saya sa kanyang puso nang makita ulit ang ngiti ni Mandy. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. You look great today. That's nice. Keep smiling, Nurse Mandy. Gulat na napalingon si Mandy sa nagsalita at kaagad na itinago ang cellphone. Ah, ikaw pala, Dok. Thank you. Ikaw din, ngumiti ka rin po para di ka na magmukhang gurang. Natatawang biro ni Mandy. Buti naman at nakakapagbiro ka na sa akin. You're doing good, Mandy. Napangiti naman si Nash. Masaya ito dahil nakakapagbiro na si Mandy sa kanya pero bukod doon ay tila pamilyar ang pagbibirong yun ni Mandy. Ako, Doc Nash, maliit na bagay. Pagbibiro lang ba? Naku, magaling ako dyan. Pero mamaya na lang po kasi gagawin pa po ako. Excuse me lang, Doc. Sure.
Good luck for today's med. Hindi na nakasagot si Mandy sa sinabi ni Nash dahil umalis na agad ito. Nakatingin lamang si Nash kay Mandy na unti-unting lumalayo sa kanyang gawi. Tinuturing pa rin ni Nash na kaibigan si Mandy kaya kahit kailan ay hindi ito naging iba sa dalaga. Tinatawag niya pa din ito na parang close pa rin silang dalawa kahit na si Mandy ay bumalik sa pagtawag sa kanya ng Doc. May lungkot na nararamdaman si Nash kahit hindi niya alam kung bakit. May iba kasing gusto siya at minamahal at ito ang hindi lang maintindihan ni Nash kung bakit tila'y nararamdaman niya din iyon kay Mandy. Pero kahit ganoon ay mas pinili niya ang babaeng una niyang nakilala. Friend, pupunta ka ba mamaya sa party? Ikakasal na daw si Doc Fred. Baka maghasik ka ng kampalayan dun Tanong ni Aya. Meron kasi silang party na gaganapin pero after ng kanilang duty. Para ito sa isang doktor na magpapakasal na. Grabe ko naman. Siyempre pupunta ako. Ngayon pa ba? In love na ako, Aya. Kaya walang ampalaya mamaya sa party. Aba? In love nga. Ang lakas ng loob na sabihin sa akin. Sure ka na dyan. Ikaw na ba ang susunod na ikakasal? Tila kinikilig naman si Mandy sa sinabing yun ni Aya. Tigilan mo nga ako, Aya. Magtrabaho ka na lang dyan. Jesus, kinikilig ko lang Basta kapag nagkaanak ka na, soon ako ang mag-isang ninang Pero teka, kung makasta ka, matanong ko lang, kayo na ba niyan? Napakagatlabing tumingon si Mandy sa kaibigan. Hindi pa. Iba ka din, Mandy. Pag ikaw talaga nasaktan na naman, bahala ka Sasagot pa sana si Mandy pero biglang nag-text ang kaniyang chatmate. Sabik itong kinuha ang kaniyang cellphone at binasa ang mensahe. Lunch na, Mayandi. Huwag ka nang papagutom Ayoko nagugutom ka. Jesus! Kilig na kilig ka na naman sa hands mo. Lagyan mo muna ng label, huy. Hindi na lang pinansin ni Mandy ang sinabi ni Aya. Tinalikuran niya ang kaibigan at nareplyan ng ka-chatmate. Habang naglalakad si Mandy papuntang labas ng ospital ay hindi niya namalayang nakatingin si Nash sa kanya. Aayain sana siya ng binata para kumain ng pares pero nasa cellphone ang atensyon nito. Tinignan niya na lamang ang babae na ngayon ay naglalakad papalayo na naman ulit sa kanya. Kumirot ang puso ni Nash habang nakikitang nakangiti si Mandy habang tila'y may kausap sa cellphone. Hindi niya alam kung bakit siya ang nagkakaganon. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni Nash. Alam niyang reply yun mula sa babaeng kanyang minamahal. Pero tila hindi ito sabik na mabasa ang mensahe dahil nakatuon ang tingin nito kay Mandy na tuluyan ng nakalayo mula sa kanyang gawi. Doc Nash, buti naman at nakapunta ka. Maghanap ka ng mga upuan mo at mag-uumpisa ng party. Lahat ng atensyon ay na kay Nash, nagsalubungin siya ni Fred, ang may-ari ng party. I'm sorry everyone if I'm late. Okay lang, Doc Nash. Alam naming madami kang tinatapos na trabaho pero ngayon na kompleto tayo, umpisa na natin ang mag-ingay. Masiglang pagkakasabi ng isang doktor. Sa gabing yun, wala silang ibang ginawa kundi ang sumaya. Paminsan-minsan lang din magagawa ng mga nurse at doktor ang ganitong bagay. Naku, mukhang ikaw naman, Nurse Mandy, ang susunod na ikakasal Kailan ba't makapag-ready na rin kami? Biglang napalingon si Nash sa isang nurse na nagsabi ng katagang yun. Nakita niyang inaasar pala ng mga ito si Mandy, ngunit ang napansin ni Nash ay tila'y kinikilig pa si Mandy sa sinabi ng kasamahan niya. Tumahimik ka na muna, Jake. Huwag mong pangungunahan, baka hindi matuloy Sasapakin kita. Tumigil na kayong dalawa para naman kayong sira Totoo ba yan, Mandy? May boyfriend ka na? Kung oo ba, tama na at magpakasal na kayo. Singit ng isang doktor. Napaangat ng kaunti ang kilay ni Nash habang nag-aantay ng sagot ni Mandy. Huwag niyo po silang pansinin, Doc Fred. Dapat pinag-uusapan natin kasi yung ikakasal sa ngayon. Sa ngayon, ang tanong may susunod ba? Hindi mo pa sinasagot if may boyfriend ka na, Mandy. May aabangan ba kami sa'yo? Patuloy na pang-aasar ng mga katrabaho nila. Hindi alam ng karamihan na si Nash ay naiirita sa kanilang pinag-uusapan. Walang naging sagot si Mandy sa kanilang mga tanong kaya mas lalong nairita si Nash kaya tumayo na ito na ikinagulat ng marami. I'm sorry everyone. I need to go. Doc Fred, kapag nakasal ka na, babawi ako sa'yo. I just have something to do right now. Pagpapaalam ni Nash at lumapit kay Fred para tapikin nito sa balikat. Ganun ba? Sige, ingat ka pag-uwi Drive safe, Doc Nash. Thank you, Doc. Kayo rin ingat kayong lahat sa pag-uwi mamaya Bye everyone. Sayang naman, Doc Nash. Mag-iinom pa sana tayo pero ingat ka.
Nagpahabol pa ng isang doktor kay Nash. Kumaway na lamang ito at umalis na sa party na yon. Nagtataka man ay hindi na lang pinansin ni Mandy ang nangyari kay Nash. Nagkatinginan pa sila ni Aya pero mas nanaig ang pangaasar ng kaibigan sa kanya. Para namang bigo si Nash na umuwi ito sa kanyang kondo. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit siya nasasaktan na dapat hindi niya nararamdaman. Biglang naalala ni Nash ang babaeng kachat niya. Matagal na niya itong kinakausap pero hindi niya pa nakikita sa personal dahil parehong busy ngunit hindi ipinagkakailan ni Nash na minamahal na niyang babae. Kinuha ng binata ang kaniyang cellphone at tinipa ang mensahe na gusto nito. I'm sorry, May Andy. Paghingi ng tawa ni Nash. Pakiramdam kasi ng lalaki ay nagkakasala siya sa babaeng kausap. Agad naman nag-reply ang kaniyang chatmate. Hey, why are you saying sorry? May nangyari ba? Nothing. I just want to tell you that I'm sorry for everything. Hindi agad nakareply ang kausap ni Nash, kaya nagpa siya itong magbihis na para makapagpahinga. Saktong pagkahinga niya sa kama ay nakapag-reply ng babae. Hey Hans, I don't know what is happening pero kung nagsusorry ka dahil may nagawa kang kasalanan dyan, pwede nating pag-usapan yun ng maayos. Pero kung may ibang meaning yan, yung sinabi mo, please don't be sorry for the things you cannot control, okay? Mahabang mensahe ng babae na para bang ramdam niyang may pinagdadaanan si Nash. Doon na pagtanto ni Nash na ang swerte niya sa kausap dahil naiintindihan siya nito. Pero, natigilan ng binata nang basahin niya ulit ang mensahe ng babae. Pamilyar yun at sa sinabi na nito sa kanya ni Mandy. Ang babae naging malapit na din sa kanya. Nagpaalam na si Nash sa kausap na matutulog na ito. Subalit ang totoo ay hindi ito makatulog dahil iniisip niya si Mandy at ang kausap. Napapansin nito na tila may pagkakaparehas ang dalawa lalo na sa pananalita at linyahan ng mga ito. Doc Nash, bakit kanina ka patingin ng tingin kay Mandy? Agad na napalingon si Nash sa kanyang assistant. Ha? Hindi ko siya tinitignan. Kitang-kita ko po. May kailangan po ba kayo? Ako na magsasabi. Hindi na. Don't worry, siguro akala ko, o akala mo, nakatingin lang ako. May iniisip lang ako niyan. Sige na. We need to prepare for our patients. Yun na lamang ang nasagot ni Nash at naunang maglakad pabalik sa opisina niya. Ang totoo niyan ay pinagmamasdan niya talaga si Mandy. Inoobserbahan nito ang babae mula sa kanyang kilos hanggang sa pakikipag-usap nito sa iba. Minsan nakikita niya si Mandy na nakangiti sa cellphone habang nagpapahinga ito sa nurse station. Alam na ni Nash sa sarili na nasasaktan siya tuwing naiisip na may boyfriend si Mandy. Nurse Mandy, Napalingon si Mandy sa taong tumawag sa kanya. Bumungad sa kanya si Nash na nakaupo at kumakain ng pare sa kanilang kantin. Doc Nash, mag-isa ka na kumakain dito? Tanong ni Mandy at tanging tango lang ang nasagot ni Nash. Napapansin ni Mandy na parang malungkot si Nash kaya nagpresenta itong kumain kasama siya. Total wala na din para kay Mandy kung kasama o malapit si Nash sa kanya, hindi na ito kinakabahan. Ay, namiss ko kumain ng pares dito. tama ka. Kamis kumain ng pares kasama ka. Ha? Kasama ko? Bakit naman? Natigilan si Nash sa naging tanong ni Mandy. Doon niya napagtanto ang kaniyang sinabi. I mean, kamis yung mga bonding natin ganito. Pag-aamin ni Nash, tumingin sa kanya si Mandy na parang nalulungkot dahil sa sinabi ni Nash. Nash, pasensya ka na ha kung lumalayo ako sa'yo. Pero this time okay na. Papayag ako maging magkaibigan ulit tayo. Walang mali siya, okay ba? Nakangiting saad ni Mandy. Kung si Mandy ay masaya sa kanyang sinabi, si Nash naman ay kumirot ang puso nang marinig ang salitang kaibigan. Napansin ni Nash na tuluyan nang nakamove on si Mandy sa kanya dahil sa mga sinabi nito. Tatanggi pa ba ako? Gusto ko lang naman talaga na magkapansinan tayo ulit. Gusto ko makasama yung kaibigan ko na si Mandy. Nakangiti pero masikip ang dibdib habang sinasabi yun ni Nash. Ayan, magkaibigan na ulit tayo Promise, wala nang aamin bigla sa iyo. Just kidding, peace. Natatawang sagot ni Mandy at nag-peace sign pa. Bigla na namang naalala ni Nash ang kaniyang ka-chatmate. Ganitong ganito kasi ito mag-reply tuwing nagbibiro kay Nash. Nanumbalik nga ang pagkakaibigan ni Nash at Mandy. Hanggang sa nakakapag-asara na ulit sila. Pero hindi maikakaila ang pagtataka ni Nash kung bakit may pagkakaparehas talaga ang pananalita ni Mandy at ang ka-chat niya. Lumipas sa mga araw, mas lalo lamang nagkaroon ng idea si Nash na baka si Mandy at ang ka-chat niya ay iisa. Isang araw,
Nadatna ni Nash si Mandy sa nurse station na nakangiti habang nagsa-cellphone. Pinagmasdan ni Nash ang gagawin ng babae. Saktong kakatapos lang nitong mag-chat sa kaniyang kausap na magtatrabaho na siya. Habang hinihintay ni Nash ang reply ng kaniyang kausap ay ganoon naman ang pagtitipa ni Mandy sa kaniyang telepono. Maya-maya pa ay may nagsend na mensahe kay Nash. Tinignan niya yon at si Mandy. Sumaktong nilapag na ni Mandy ang cellphone pagkatapos matanggap ni Nash ang text. Doon naisipan ng binata na mag-reply at gano'n na lamang kalakas ang tibok ng kanyang dibdib nang tumunog ang cellphone ni Mandy. Pero mas lalo niyang makumpirma ay sinubukan tawagan ni Nash ang kachat, tila'y napatigil sa paghinga si Nash nang mag-ring ang telepono ni Mandy. Doc Nash, proceed to the emergency room. May pasyente tayo. Nilingon ni Nash ang nurse na nagsalita. Tumango siya rito at ibinalik ang tingin kay Mandy na ngayon ay hindi nasagot ang tawag at itinago na ang cellphone dahil sa emergency alarm. Mabilis na tumakbo si Nash sa emergency room. May biglang pasyente sila na dapat operahan dahil natusok ito ng bakal at umaagos ang dugo banda sa kanyang bewang. Matiwasay at maayos na natapos ang operasyon. Hangang-hanga ang lahat sa galing na ipinakita ni Nash kanina. Ang galing mo talaga, Doc Nash. Napansin ko din kanina ha, ang ganado mo po. Parang inspired ka ata. Lumalablive ka na siguro, Doc. Biro ng assistant nurse ni Nash. Parang gano'n na nga. Masaya lang ako kasi alam kong iisang babae lang ang minamahal ko. Makahulugang sagot ni Nash sa nurse na ikinataka nito. Ha? Anong ibig mo sabihin, Doc? Wala. Sige na, ikaw na muna ang bahala sa pasyente ha. Pupunta ko muna siya. Natatawang sabi ni Nash dahil sa reaksyon ng nurse. Agad na hinanap ni Nash ang babaeng matagal na niyang gustong makita pero andyan lang pala sa harap niya. May Andy. Tawag ni Nash kay Andy na naglalakad sa labas ng ospital. Napahinto ang dalaga dahil sa narinig. Lumakas ang tibok ng kaniyang puso dahil iisang tao lang naman ang tumatawag sa kanya ng ganon. Walang iba, kundi ang kausap na si Hans, ang lalaking kanyang iniibig ngayon. Lumingon si Mandy sa tumawag. Gulat ito nang makita si Nash na papalapit sa kanya. Anong sinabi mo, Nash? Nauutal na tanong ni Mandy sa lalaki. Sabi ko Andy. Nakangiting sagot ni Nash na puno ng pagmamahal. Paano mo nalaman ng palayaw ko? Hindi ko naman sinabi sa'yo. You did, Mandy. Matagal mo nang sinabi sa akin and I started to call you my Andy a long time ago. Hinawakan ni Nash si Andy sa bewang dahil napapaatras ang dalaga. Hindi ito makapaniwala sa mga sinasabi ni Nash. Kaya para masagot ang tanong na sa kanyang isip, kinuha ng binata ang cellphone. Dinayal ito ang numero ni Mandy. Unti-unting kinuha ng dalaga ang kaniyang telepono na ngayoy nagre-ring. Naluluhang tiningnan ni Mandy si Nash. Hindi pa rin ito maniniwala na sa dami ng nangyari, iisang lalaki lang pala ang kaniyang inibig. Hans? Hans, ikaw yan? Pinunasan ni Nash ang luhang kumawala sa mata ni Mandy. Oo, ako to, my Andy. I'm so happy to see you. Agad na ikinulong ni Nash si Mandy sa kaniyang bisig. Pero di ba sabi mo may iba kang gusto? Paano mo nalaman na ako si Andy at kailan? Sunod-sunod na tanong ng babae. Kumula si Nash sa pagkakayakap at hinawakan ng pisngi ng babae. Kanina ko lang nakumpirma. Napansin ko kasi na magkapareho tayo ng pananalita. O kayo. Kaya inaobserbahan ko muna. At hindi ako nagkamali na ikaw nga. Ikaw ang babaeng gusto ko. Ang babaeng mahal ko, Andy. Pagpapaliwanag ni Nash at muli ay napaluha si Mandy. Tarantado ka! Alam mo bang sobrang sakit nung sinabi mong hindi mo ko gusto? Sagot ni Mandy habang patuloy sa pag-iyak. Shh, I'm sorry. Patawad mo, Andy. Hindi ko alam na ikaw din pala yung tinutukoy kong nagugustuhan ko nun. Natatawang sabi ni Nash dahilan para mapatras o mapatawa si Mandy. Niyakap nilang dalawa ang isa't isa. Ngayon, pareho ng panatag ang kanilang mga puso dahil sa wakas tuluyan na nilang kaharap ang taong kanilang iniibig kahit na matagal na pala silang malapit sa isa't isa. Matapos ang kanilang duty, inaya ni Nash na kumain si Mandy sa resto bar kung saan pinuntahan rin nila dati. Ngayon ko lang nalaman na kung bakit hindi mo ko sinipot sa date. Bakit nga ba hindi ako o hindi ko din na-realize nung sinabi mong may kikitain ka sana kaso nauwi sa disgrasya? Bulalas ni Mandy. Natawa si Nash dahil sa kadaldalan ng babae. Nagkukwentuhan ng mga ito tungkol sa kanilang dalawa.
Buti na lang talaga napatawad mo ko nung nag-text ako sa'yo. Ang kaso lumayo ka naman sa akin sa personal. Alam mo bang pinatawad kita nun kasi saktong sinaktan mo din ako? Akalain mo yun parang biro yung nangyari sa atin. Napapailing na sabi ni Mandy. Iba talaga maglaro ang tadhana. Kung hindi pa ang tamang oras para isang bagay o sa isang bagay, gagawa siya ng paraan para hindi mo na ito magkatagpo. Parehas na pangiti ang dalawa sa sinabi ni Nash. Tama si Nash. Marahil hindi pa yun ang tamang panahon para magtagpo ang kanilang pag-ibig para sa isa't isa. Isipin mo yun, Nash. Ito yung lugar na huli nating pinuntahan. Bago umamin sa'yo at umabot yun sa hindi natin o hindi na kita pinansin. Malungkot na wika ni Mandy. Hinawakan ni Nash ang kamay ng babae at ngumiti dito. Ngiti na nagsasabing maayos na ang lahat. So ngayon, ito naman ang unang lugar na pinuntahan natin. At sa pagkakataong to, hindi ka nag-iisang nagmamahal. On this night, this place will also witness how much I love you. Naluluhang tumayo si Nash sa harap ni Mandy. Nagtataka man na hinayaan lamang yun ng babae. Maya-maya pa ay may lumabas na mga waiter at may dalang balon at banner. I know you're confused but may Andy. I just wanted you to ask this question na matagal ko nang gustong tanungin sa'yo ng formal. Inalalayan ni Nash ang babae na tumayo at pumunta sila sa gitna. From the moment you sent me a message, I will admit it right now that I found it so cute. Doon pa lang, alam kong pwede ako mahulog sa'yo kapag kakausapan kita ng matagal. At hindi ako nagkamali, may Andy. I want you to know that I love you. I'm sorry kung nasaktan man kita. Huminto si Nash dahil kinakabahan ito. Bumuga muna siya ng malalim na paghinga bago dugtungan ng kaniyang sasabihin. Pero gusto kong sabihin na gagawin ko lahat para hindi na ulit yun mangyari. Sa ngayon, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na binigay ng tadhana sa atin. May Andy. Pwede mo bang sabihin o basahin ang nasa banner ngayon? Umalis si Nash sa harapan ng babae at doon niya nakita ang mga waiter na may hawak na banner. Binuksan niyo ng waiter at may tanong sa banner. Tanong na hindi inaasahan ni Mandy na ngayon ay sa wakas masasagot na niya ng buo ang desisyon at walang pagsisisihan. Will you be my girlfriend? Basa ni Mandy sa tanong. Lumingon siya kay Nash na ngayon ay may hawak na bulaklak. May Andy. Would you take me as your boyfriend? Tanong ni Nash at inabot ang bulaklak. Dahil sa lubos na pagmamahal ni Mandy sa lalaki ay walang pasabi niya itong niyakap. Of course, it's a yes. Baka masapa ko sarili ko if nag-no ako sa'yo. I love you, Nash. My one and only hands. Sagot ng babae. Niyakap din naman siya ni Nash at binuhat pa. Sobrang saya nilang dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Nakadikit pa ang kanilang mga noo. Dahil sa nasasaksihan, hindi maiwasang kiligin ng mga waiter. Kiss naman po dyan, ma'am sir. Nanlaki ang mata ni Mandy sa narinig mula sa waiter. Oo nga po. Baka isang kiss lang naman. Dugtong pa ng iba. Kiss na yan! Kiss na yan! Paulit-ulit na sabi ng mga waiter. Paano ba yan? Kiss daw. Pagbibigyan ba natin? Agad na nag-init ang mukha ni Mandy sa tanong ni Nash. Ewan ko sa'yo. Sagot ni Mandy. Tatanggalin niya sana ang pagkakahawak ni Nash sa kaniyang ngunit mas hinihigpitan ni Nash ang paghawak. Oops. Sorry, Miss Mandy. Hindi po kita pwedeng pakawalan. Okay ka na eh. Mas lalong nahiya si Mandy sa lalaki kaya napayoko ito pero hinawakan lang ni Nash ang kaniyang mukha at inangat niya ang ulo ng dalaga. Ikaw ang babaeng. Matagal ko nang hinihintay, Mandy. Kaya hindi ko kayang pakawalan ka pa. Bulalas ng binata na titig kay Mandy. Baka sa mga mata nito ang labis na saya at pagmamahal para kay Mandy. Unti-unting nilapit ni Nash ang kaniyang mukha kay Mandy. Napangiti na lamang ang dalaga at sinalubong ang labi ni Nash. Nagiyawan ng mga waiter dahil sa halik na yon. Dahil sa official na ang dalawa, ay umuwi ang mga ito sa kondo ni Mandy. Doon nila napagdesisyonan na matulog ngayong gabi. Bakit nga pala Hans ang palayo na binigay mo sa akin? Ang layo nun sa Nash. Tanong ni Mandy habang nakahiga sa braso ni Nash. Kasi kung iisipin mo ng mabuti, Hans can be spelled also as a Nash. Hindi ba? Sagot ng lalaki at nginitian si Mandy. Ikaw, kaya ba Andy ang palayo mo kasi tinanggal mo yung M sa tunay mong pangalan? Parang ganun. Pero may meaning din yun. Para nga lang kay Mama. Kasi ganito, Andy yung pangalan ni Papa.
At dahil mahal na mahal siya ni Mama, halos buong pangalan ko ay parehas ni Papa. M lang din ang nanggaling kay Mama. Pagpapaliwanag ni Andy. Ang ganda nga eh. Bagay sa'yo yung Andy. Pero mas bagay sa'yo yung may Andy. Kunwaring napangiwi naman si Mandy sa sinabi ni Nash pero ang totoo ay kinikilig ito. Ay, sayang nga lang. Napansin ni Nash ang biglang paglungkot ni Mandy kaya hinaplos nito ang pisngi ng babae. Buhay, may nangyari? Sayang nga lang kasi masayang pamilya sana kami kung di nagluko si Papa. Kaya ayun, tuwing naririnig ni Mama ang pangalan ko parang gusto niya na agad palitan. Pagkikwento ni Mandy, naiinis rin siya tuwing naririnig niya ang Mandy Artasha. Kahit may M sa unahan, mas naririnig ni Mama ang buong pangalan ni Papa. Napapaisip tuloy ako na palitan na lang yung apelido ko para matahimik na ang damdamin ni Mama. Natatawang dugtong pa ni Mandy. Gusto mo ba palitan na natin? Ngayon mismo. Gawin nating Diaz. Bagay naman hindi ba? Mahinang hinampas ni Mandy si Nash sa braso. Sira ka talaga pero mali mo soon. Papalitan mo ba? I definitely will. Yun din naman ang gusto kong mangyari sa atin. Ako rin. Wala na akong ibang papangarapin kundi ang maging apelido ko ang last name mo. Salamat, Mandy. Thank you for coming into my life. I love you. Saad ni Nash bago halikan sa noo ang dalaga. I love you too, Nash. Sagot ni Mandy at mas sumiksik lalo sa braso ni Nash. Sabay na pupikit ang dalawa at natulog na may malawak na ngiti sa kanilang mga labi. Habang yakap-yakap nila ang isa't isa. Hindi man madali ang naging umpisa ng kanilang kwento ngunit ngayon ay panatag ang dalawa na hinding-hindi nila sasayangin ang pagkakataon na ibinigay ng tadhana para sila ay magmahalan. Simula na maging opisyal na sina Nash at Mandy ay kanila itong ipinaalam sa lahat ng katrabaho sa ospital. OMG! Sa'yo yun, Nash? Yung number na ibinigay ko kay Mandy noon? Hindi makapaniwalang tanong ni Aya sa lalaki at kaibigan na nasa harap niya na magkahawak ang kamay. Yep. Hindi ko alam na ikaw pala ang girlfriend ng kaibigan ko dito sa Pilipinas ha. Nagkita na ba kayo? Sad naman ni Nash. Di pa nga eh, pero magkikita na kami this Sunday. Sama ba kayo? Double date tayo! Kinikilig na bulalas ni Aya. Nagkatingin na naman si Mandy at Nash bago sabihin ang mga katagang, mukhang magandang idea yun, Nash, di ba? Para na rin makilala ko si Jay ng tuluyan. Ano, sama tayo? Sasama ako basta sasama ka. Sagot ni Nash. Umakto namang naduduwal si Aya dahil sa narinig na kaharutan ni Nash. In fairness, Dok wala sa itsura mo na maharot ka. Anis na nga lang ako. Kinggit, baka pauwin ko kagad si Jay dahil sa inyo eh. Kita na lang tayo sa Sunday Bye! Pagpapaalam ni Aya at nauna nang umuwi. Natawa na lamang ang dalawa at napagdesisyonan na umuwi na. Hinawakan ni Nash ang kamay ni Mandy at sabay na silang naglakad papalabas ng ospital. Hindi naman minamadali ni Nash at Mandy ang magpakasal dahil ang plano nila ay tatapusin na muna ang contract sa trabaho at doon na nila mag-uumpisang gumawa ng pamilya. Sa ngayon si Mandy at Nash ay patuloy sa pagtatrabaho bilang doktor at nurse sa isang ospital. Sabay nilang dalawa ginagampanan ang pangarap nila na makapagligtas ng mga tao ng magkasama. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Nash at Mandy, ang doktor at nurse na parehong umiibig sa kanilang mga kausap. Sa cellphone na ngayon ay nagtagpo sa tamang panahon at nagmamahalan hanggang sa dulo. Salamat po sa pakikinig. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Nash at Mandy.